Narinig ko ang mabangis na tahol ng mga aso. Tumakbo ako nang hindi ko alam kung saan pupunta. Mabilis, matulin, buhay ang nakataya. Napunit ang palda ko. Halos mawalan ako ng malay sa takot. Buti na lang, may hardinero na agad pumagitna at napigil ang mga aso. Sa hindi kalayuan, nakita ko si Donna Felicidad malapit sa kulungan ng mga aso. Tuwang-tuwa sa nakikita. Ako si Cecilia de la Cruz Santiago, dating chemistry teacher sa pampublikong paaralan sa Laguna. Simpleng babae lang ako na may mga simpleng pangarap. Doon ko rin nakilala si Marco Santiago, isang tahimik, mabait, at mapagmahal na lalaki. Hindi ko alam, anak pala siya ng isang kilalang pamilya. Mga may-ari ng Santiago Foods Corporation, isang malaking kumpanya ng mga processed food products. Mula sa simpleng pinapangarap na buhay, ito ay naging masalimuot at maingay. At dito, nagsimula ang aking kwento. Nang una akong ipakilala ni Marco sa kanyang pamilya, ramdam ko agad ang malamig na pagtanggap ni Doña Felicidad Santiago, ang kanyang ina. Sa unang tingin pa lang, nakita ko ang pagsukat niya mula ulo hanggang paa, para bang sinasabing, "Hindi ka bagay sa anak ko." Ngumiti ako, nagmano, at nagpakumbaba. Pero wala, ni isang ngiti, walang bumalik. "Anong trabaho mo, Cecilia?" Tanong niya. "Chemistry teacher po ako sa public high school." "Ah," sagot niya, may bahid ng paghamak. "Marangal naman. Pero alam mong ibang mundo ang papasukan mo, hindi ba?" Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin noon. Pero sa mga sumunod na araw, unti-unti kong nalaman. Kahit kasal na kami ni Marco, parang araw-araw akong hinuhusgahan ni Doña Felicidad. Lahat ng kilos ko, pinupuna. Kung magluluto ako, masyadong maalat. Kung mag-aayos ng mesa, hindi pantay ang plato. At minsan pa, tinawag niya akong social climber sa harap ng mga bisita. "Cecilia," sabi niya, "ang pamilya namin ay hindi basta-basta. Hindi ko alam kung bakit nagustuhan ka ng anak ko. Pero tandaan mo, hindi mo ako napapaikot." Tahimik lang ako. Pinili kong huwag lumaban dahil sabi ni Marco, "Hayaan mo muna siya. Ganun talaga si Mama." Pero sa loob ko, nasasaktan ako. Ginagawa ko naman ang lahat. Nag-aaral ako ng business, tumutulong sa mga proyekto ng kumpanya, pero parang hindi pa rin sapat. Isang araw, inimbitahan kami ni Doña Felicidad sa kanilang rest house sa San Pablo. Akala ko'y pagkakataon yon para mapalapit ako sa kanya. Hindi ko alam, doon pala magsisimula ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na sandali ng buhay ko. Tanghali iyon, maalinsangan ng langit. Nasa likod bahay ako, tinitingnan ng mga bulaklak. Narinig ko ang kaluskos ng bakal. Binuksan ni Doña Felicidad ang pintuan ng kulungan ng mga aso. "Cecilia!" Sigaw niya mula sa terasa. "Kaya mo bang tumakbo?" "Po?" Tanong ko naguguluhan. "Subukan mo nga." Oh. At bago ko pa maintindihan, narinig ko ang mabangis na tahol ng tatlong aso. Tumakbo ako nang hindi ko alam kung saan pupunta. Naramdaman ko ang init ng hininga nila sa binti ko. Tumalon ako sa isang bakod, napunit ang palda ko, halos mawalan ako ng malay sa takot. Buti na lang, may hardinero na agad pumagitna at napigil ang mga aso. Sa hindi kalayuan, nakita ko si Donna Felicidad malapit sa kulungan ng mga aso, tuwang-tuwa sa nakikita. Lumapit siya sa amin at sinabing, "Wala lang, gusto ko lang makita kung may tapang ka." Sabi niya, sabay talikod. Umiiyak akong pumasok sa kwarto namin. "Ayoko na, Marco," sabi ko. "Hindi ko na kaya." Ngunit niyakap lang niya ako. "Pasensya ka na sa mama ko. May pinagdadaanan lang siya sa kumpanya." Ang Santiago Foods Corporation ay halos 50 taon nang nakatayo. Ngunit dahil sa kompetisyon at mga lumang ideya, bumabagsak na ang benta. Ayaw tanggapin ni Doña Felicidad ang tulong ni Marco. At lalong ayaw niya akong makialam dito. Pero sa loob-loob ko, gusto kong tumulong. Ginamit ko ang kaalaman ko bilang guro na may espesyalidad sa chemistry. Ang pasensya
ang pag-aaral, at ang kakayahang makinig. Sinimulan kong makipagkwentuhan sa mga trabahador sa planta. Doon ko nalaman ang problema, mahal ang production cost, at hindi na bumibili ang kabataan ng mga lumang produkto ng kumpanya. Naalala ko tuloy ang mga estudyante kong laging nag-aalmusal ng instant food. Naisip ko, paano kung gumawa tayo ng mas mura, mas natural, pero masarap na produkto? Gumawa ako ng prototype ng bagong instant sinigang mix gamit ang kalamansi at dried kamyas. Pawang local ingredients. Isinulat ko ang buong proposal at ipinakita kay Marco. Sigurado ka ba dito? Tanong niya. Oo, sabi ko. Kung gagamit tayo ng produkto ng mga lokal na magsasaka, mura na. Makakatulong pa tayo. Nakatulong din ang kauting kaalaman ko sa chemistry para ma-enhance ang flavor. Pinadala niya ito kay Doña Felicidad. Hindi ako umaasa na papansinin niya. Pero isang gabi, pinatawag niya ako sa opisina. Pagpasok ko, tahimik ang buong conference room. Nakaupo si Doña Felicidad kasama ang mga board members. Cecilia, sabi niya, ikaw ba ang may ideya ng sinigang ni nanay? Tumango ako. Patuloy niya, hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis. Pero, itong produktong ito, maaring magligtas sa atin. Lumipas ang mga buwan at nagsimulang magbenta sa merkado ang bagong produkto. Nakapagtataka, sa unang mga buwan pa lang, sold out. Lahat ng supermarket nagre-request ng bagong batch. Ang mga mamimili, tuwang-tuwa dahil may lutong bahay na lasa. Laking tuwa ng buong kumpanya. Sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti ng totoo si Doña Felicidad sa akin. Hindi ko akalain, Cecilia, sabi niya, na ang babaeng hindi ko matanggap sa pamilya, ang siyang magliligtas sa amin. Tumulo ang luha ko. Mama, sagot ko, hindi ko ginawa ito para patunayan ang sarili ko. Ginawa ko ito dahil pamilya tayo. At sa unang pagkakataon, niyakap niya ako. Isang yakap na matagal kong hinintay. Ngayon, makalipas ang 2 taon, ako na ang Director for Product Innovation ng kumpanya. Si Doña Felicidad bagamat mahina na, ay laging nakangiti sa tuwing may bagong produkto akong pinapakita. Isang araw, nagkasakit at namatay ang isa sa kanyang alagang aso. Nang hinayang ako na ilibing ito kaya niluto ko. Mama, masarap ba ang niluto kong kalderetang baboy? Tugon niya sabay ngiti. Iha, the best ka talaga. Kung nagustuhan ang video iyong narinig, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Ito ay malaking tulong sa aking channel. Salamat!